Please remain standing for the reading of His word. Open your Bible on John chapter 4, verse 12 to 17. It's John chapter 4, verse 12 to 17. We will be reading the verses responsively and on the last verse altogether. Verse 12. Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did also his sons and his livestock? Jesus answered, everyone who drinks this water will thirst again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life. The woman said to him, Sir, give me this water so that I may drink and turn water. He told her, Go, call your husband and come back. Jesus said to her, You are right when you say you have no husband. This is the word of God. You may now all be seated. Manalangin po tayo. Salamat pong Diyos dahil sa kayo nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Salamat po dahil sa kaming naging recipients, ilan sa mga naging recipients pong Diyos ng inyong biyaya. At ang unawaan po namin po ang Diyos na kami na tumanggap ng mga biyaya na mula sa inyo, ay ninanais na patuloy na tumanggap ng biyaya na magmula naman sa inyong mga salita habang kami lumalago sa bagong buhay na ito na binigay niyo po sa amin. Ang pagtalima po ng Diyos sa inyong mga salita ay ninanais po ninyo magmula sa amin. Dahil sa ito'y makakabuti sa aming mga kaluluwa. At dahil dito pang Diyos ay patuloy namin ina-acknowledge kayo bilang Panginoon namin, ang inyong salita bilang mga bagay na dapat sundin. Kaya hayanin po Panginoon Diyos maging sa kapahayagan na inyong ibibigay sa amin, katulad ng sinabi ni Samuel in the Old Testament, gayon din po ang sinasabi namin magmula sa aming mga puso. Mangusap kayo sa amin po ng Diyos at ang inyong mga lingkod ay makikinig at gaganapin ang inyong kalooban. Ito po ang dalangin namin po ng Diyos sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ganang hapon po mga kapatid. Ito po yung pagkakataon ng ating Panginoon Jesus ay nagsalita po siya at ang sabi po niya ay ganito. Sinasabi ko sa inyong katotohanan, ang lalaki o ang tao na hindi pumapasok doon sa kulungan ng ship sa pamamagitan ng pintuan o sa pamamagitan ng tarangkahan o sa pamamagitan ng gate at siya ay dumadaan sa ibang pamamaraan, siya isang magnanakaw. Diba? Ang kausap dito ng ating Panginoon sa mga Pariseo. At ang mga Pariseo ay mga taong religyoso, kinikilala, pero at the back ay in one way or another ay hindi nila kuha ang puso ng mga tao. Because they will speak one thing and they will do another thing. At dito gusto kong sabihin ng ating Panginoon Jesus na sa sunod ng mga talata ay sinabi niya, siya ang pintuan. Siya ang pintuan para ang kawan o ang mga tupa ay makapasok doon sa kinalalagyan nila. At gusto kong pansinin po natin ang idea na ito sa pagsasabing meron palang ibang pamamaraan na pwedeng makapasok dun sa ship gate na hindi sa ship pen o sa pulungan ng mga tupa nang hindi dumadaan dun sa pintuan.
nang hindi dumadaan kay Kristo. Are you with me? Meron. Kasi kung titignan po natin, ang mga magnanakaw, ang mga nagpapanggap ng mga mananampalaya, pero sa totoo lamang ay hindi mga mananampalaya, pero nagpanggap sila at dumaan sila sa isang kapamaran at naging bahagi sila ng isang lokal na iglesia na hindi naman sila dumaan kay Kristo. So ano ibig ko po sabihin po dito? Kung titignan po natin dito sa picture na ito, ay narito na meron pong mga lobo, mga wolves, na andun sa hills na nasa labas, pero gumagawa silang kapamaraanan para makatalon sila at makapasok. Kasi ang Panginoon Jesus, bilang siya ang gate, siya nagbabantay ng mga papasok doon sa sheep pen, alam niya kung sinong tunay at kung sinong hindi ang tunay, kung sinong hindi tunay. At kung meron mang nakapasok, tiyak hindi nakapasok ito sa tamang pamamaraan, sa pamamagitan niya. Ito po ay tinatawag natin po mga lobong ito. Ito po yung mga false teachers in one way or another who will try to penetrate a group or a circle of mga mananampalaya, and in the end will found themselves na matatagpuan natin sila. Sila pala hindi tunay na matupa, kundi sila yung mga lobo na kung saan nagdadamit-damitan bilang o nagpapanggap bilang mga sheep. How we wish and how we desire na lahat ng mga miyembro ng Baring Christian Fellowship, lahat ng mga nag-intend na maging miyembro ng Baring Christian Fellowship ay tunay na mga mananampalaya. And to the level best that we can work on from our side, ay tinatanong natin kailan ka nakakilala, paano ka nakakilala, ano mga pagbabagong ginawa ng Diyos sa iyong buhay. At ang isang nagpapanggap ay pwede niyang ibigay ang lahat ng mga ito na parang bang na-memorize rin niya na parang karanasan niya. Pero pwedeng hindi. What I'm saying here is hindi tayo naghanap kung sinong tunay o hindi tunay dito. Ang gusto kong makita po natin at the end ng ating pag-aaral na ito ay makita natin sa ating mga sarili. Ako ba'y tunay na mananampalataya? Ako ba'y tunay na nagsunod ni Kristo? Kasi it is possible, lahat na tumatanggap sa Panginoon, kinikilala ang ating Panginoon Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, lahat ay mga anak ng Diyos. At lahat ng mga pangalan natin na tumanggap kay Kristo, andun po sa aklat ng buhay. Tayo po lahat na tumanggap kay Kristo ng tunay, ay bahagi tayo ng katawan ni Kristo. We are members of the body of Christ. And bilang members of the body of Christ, it behooves us na inaasahan tayo na makipag-connectan sa isang lokal na iglesia na kung saan pwede natin po gamitin ang ating spiritual giftings para sa ikatitibay ng iglesia, para sa ika-usugpa ng kaharian ng Diyos. Pero it is possible that though I'm a part of Baring Christian Fellowship, though I'm part of a local church sa kung saan ang salita ng Diyos ang siyang pinaniniwalaan at nananampalataya sa isang kapamaraan ng laban kay Kristo na siya tagapagligtas at tanggapin siya bilang tagapagligtas sa Panginoon, it is possible na we are part of a local church and yet our name are not part or cannot be found in the book of life. Is it possible? Posible ho ba yun? Pwede ho yun. Kasi kung anong sinabi nyo, tatanggapin namin. Kung anong sinabi ko habang nag-apply ako sa isang local church, tatanggapin nila. Pwede nilang tignan ng aking buhay, pero a portion lang makikita lang sa buhay ko. Kasi hindi naman nila makikita yung kung ano talaga nasa loob ko. At kung hindi tunay na manapataya, at may intention akong gumawa ng kaguluhan, pwede. At nangyari po ito doon sa church na kung saan ay pinanggalingan po namin. Dahil sa meron yung isang dinala sa amin ng pastor na tao, at siya daw ay mananampataya. So, mananampataya siya. Yun ang sabi. So, tinanggap namin siya. Eventually, we found it out. Natataka kami kasi noon naman wala pang electronics, no? So, bagamat ang paghawak ng Bible ay hindi marka na ikaw'y Kristiyano, pero kapag ikaw'y Kristiyano, during those time, may dala kang Bible. Di po ba?
So nagtataka kami, at the end of the day, napag-alaman namin. Kasi natuklasan namin na ito palang tao ito na pinagturo sa Fides College Bible, ginawa siyang parang adjunct faculty member, ay hindi pala totoong tunay na nakatapos sa eskwelahang tinutukoy niya nung chinek namin. At nung malaman na chinek ng administration ng Phidias, at nung malaman ito, at hinanap yung tao, hindi na rin siya makita. Bakit siya kapag-penetrate at sububok na magturo sa Phidias College of Bible? Paano siya nakapasok? Obviously, napagkamalan rin ng pastor namin, dinala siya sa church for a while, then eventually hindi na namin siya matagpuan. Now, a big question was at the back of our minds. Siya ba'y tunay na Kristiyano? Kung siya nagpapanggap? At anong dahilan ng kanyang pagpasok? So ngayon po, ang gusto rin natin sabihin ay, merong mga nakakapasok sa shipment na hindi dumadaan sa gate. Na walang iba kundi ang ating Panginoon na-identify niya kung anong tupan sa kanya at anong hindi. Pero pag nakapasok na ito sa ibang pamamaraan, then eventually ay papakita na lamang niya kung ano siyang tunay. So katulad ng sabi natin, ay titignan po natin ang mga salita ng Diyos at tignan natin ano po ba ang pamamaraan. Kung titignan po natin mga kapatid, ito po ay iba't ibang mga pictures, real pictures, no? Na kung saan ang problema dito ay pundasyon. Okay po? Pag nakakita kayo ng truck, either nagkaroon ng shifting, may tawag sila ganun, recession, o di kaya sabihin natin na ang pundasyon may problema. So gusto po natin maglaman ang Christian life. May pundasyon yan. Tignan natin kung anong sinasabi natin na foundation of Christian life teaching. Dahil sa maunawaan po natin, si Jesus lamang ang pundasyon na pwede. No? Pero mayroong mga katuruan na para maunawaan natin kung tayo mga mananampatayan. And it will only all the more strengthen us kung tayo mga mananampatayan. Yes, Lord. Salamat po for this confirmation. Okay? At if we found ourselves, ay parang hindi ako dumaan sa ganung pamamaraan. Father, gagawin ko na ito to make it totoo. Are you with me? So it is not a sermon that will, kumbaga, pinpointing anyone of us, kundi a search na kinakailangan natin makita sa ating mga sarili. Napakahalaga po ng repentance. Ang pagsisisi. Karamihan po ng pagtuturo ngayon ay wala nang pagsisising kasama. Ang sasabihin lamang ay, tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Mabuti na lamang kung ipapaliwanag ng ibig mong sabihin sa pagsabing tatanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas mo, ay kinakailangan ka magsisi. Pero it is possible for someone to utter the prayer of acceptance without repenting. And what we are saying is, you cannot come in without repentance first before going to Christ and receiving yung buhay na walang hanggan. Maliban na lamang kung ibig sabihin po natin sa tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ay nakapasok na po doon. Pero kung minsan hindi naman na ipapaliwanag na eh. Kung minsan sinasabi natin, halika, at punta ka sa church, dalo ka sa ganito. Okay lamang kung pag dumating ang pagkakataon na siya'y magsisisi at siya'y tatanggap kay Kristo. Kasi kung hindi ka rin magsisisi at hindi ka tatanggap kay Kristo o tumanggap ka kay Kristo na hindi ka naman nagsisi, ang Panginoon Jesus ay hindi papasok sa iyo. Tignan po natin kung ito ba isang bagong katuroan ba ito o dati ng katuroan at nagpapatuloy na hindi nagbabago. Pansinin po natin when we talk about repentance, it is turning from sin. Pagtalikod sa kasalanan, pagsisisi, kasi nagiging easy-believing na eh. Isasing ko na lamang eh. Basta tumano ka sa church. Hindi. Mayroong unang step. Mayroong pamamaraan kung paano. Tignan niyo po ang sinabi ng ating Panginoon nang si John the Baptist ay hinuli na, kinulong na, at siya ngayon ang mag-repreach. Sabi niya, the time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Magsisi kayo
at paniwalaan nyo ang mabuting pabalita. And when we look as to what yung mabuting pabalita o yung gospel is, makikita po natin yan sa 1 Corinthians chapter 15 na tinuturo ni Apostol Pablo. Sabi niya na si Jesus ay nag-suffer at siya'y namatay para sa ating kasalanan at sa ikatlong araw ay nabuhay na muli. Nag-suffer siya, namatay siya, ikatlong araw ay nabuhay na muli. Yun ang mabuting pabalita. It talks about Jesus. Central dito ang ating Panginoon. Anong ginawa niya para sa ikatutubos ng sinuman magsisisi at sasampaltaya sa kanyang ginawa. At nang ang ating Panginoon ay mag-resurrect, naalala niyo po nang siya mag-resurrect, ay nagpakita siya sa dalawang disipulo niya nang sila naglalakad along the Emmaus Road. At sila, lungkot na lungkot sila kasi namatayan sila ng teacher Hindi nila alam, yung kausap nila is a resurrected teacher. Nalaman na lamang nila nung in-insist nila na sama muna kayo dito at kain muna tayo. Magpalipas kayong gabi dito. At nang pinuto niya ang tinapay at binigay niya sa dalawang disipulong ito, it dawned on them. Yung ginawa niya, igalaw. Mga hakbang o akto ng ating Panginoon. Then na-identify nila, ang Panginoon, buhay pala. Then biglang nawala ang Panginoon. At that particular time, kinabukasan, nang sila'y nakipagtagpo doon sa 11 apostles, pati sa iba pang mga kapatiran na nagtipon-tipon sa isang kwarto, dumating ang ating Panginoon, the resurrected Christ. At itong sinabi po niya, this is what is written. Ang Mesias ay magsasuffer, magra-rise siya magmula sa kamatayan, at sa ikatlong araw, at ang pagsisisi para sa pagpapatawad ng kasalanan ay ipapahayag sa kanyang pangalan. Sa kanyang pangalan, sa pangalan ng Messiah. Sino yung Messiah na sinasabi in the Old Testament? It is Jesus Christ. So it is about repentance and believing in the name of the Messiah who is none other but Jesus Christ. At ito daw ang iprepreach sa lahat ng nasyon na magpapasimula magmula sa Jerusalem. So, repentance and believing. Repentance and faith. But before faith comes, there should be repentance first. Tingnan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo. I have declared to both Jews and Greeks na sila ay kinakailangan bumaling patungo sa Diyos nang may pagsisisi at paglalagak ng talang panapatayak sa ating Panginoon. Nagbago ba ang pagtuturo ni Apostol Pablo? Hindi. Pero nang hindi pa niya natagpuan o hindi pa sa pinatagpo ng Panginoon doon sa road to Damascus, ibang tinuturo niya. Ibang tinuturo niya patungkol sa observance of law. But when there was a turning point sa kanyang buhay, when God in Christ had encountered him in that eventful day, he started preaching that they must turn to God in repentance and having faith in our Lord Jesus Christ. Then pagdating naman sa writer ng Hebrews, ang sabi po dito ay, kinakailangan na, therefore let us move beyond. Umakbang na tayong patungo pa sa ng lampas dito, sabi niya, mula saan? Elementary teaching about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith in God. Kung titignan natin, dahan-dahan na natin titignan, ang sinasabi po dito, ang pundasyon na nailay na siyang nagsisilbing elementary teaching patungkol sa ating Panginoon ay repentance and faith in God. Ngayon sinasabi ni Apostol ng manunulat, maaaring si Apollos daw ang sumulat nito, ay sinasabi niya, yan ang pundasyon natin. Pwede natin balik-balikan para baliktad na at manatili tayo sa ganung kalalagayan. And yet, we have to move on to spiritual maturity. Ang pagtuturo natin should go beyond what is basic. And basic are important. Sino pong hindi nakapag-elementarya pero katapos ng kolehiyo at high school?
maaaring ilan mga genius na test na. Di ba? Meron ganun eh. Kamakailan po may pinalabas ang ABS-CBN at binalikan nila ilan mga genius na mga Pilipino na lumampas, kumbaga, nakapagtapos ang high school 15 years old. Meron ganon na hindi high school, college pala. Nakatapos sila. Bakit? Dahil sa na-test, ang yung IQ level nila mataas. Okay? Pero sa spiritual life, walang IQ dito. Pananampalataya ito. At sa pananampalataya, yung basic, napakahalaga. Pero hindi tayo manatili hanggang doon. Kasi kung nagtatayo tayo ng bahay, at nagtayo na tayo ng pundasyon, at manatili tayo nagbumubo at pinapatungan ito ng pundasyon ito, at hindi tayo gumagawa ng bahay, parang titirhan ng isang pundasyon. Diba? So, ganun rin po ang pananampalataya. You have to move on. Pero hindi kinakalimutan, these are the foundational. Repentance from acts that lead to death, pagsisisi magmula sa magawa ng kasalanan, at pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon. Meron lang isang pamamaraan, si Jesus. Para makilala natin ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Jesus. Maliwanag yun sa salita ng Biblia. Kamakailan lang nabasa ko po sa isang news patungkol kay Obama. I don't know kung nabasa niyo po yun. He was questioned whether he's really a Christian or not. But even long before, meron po akong pinsan, kilala ni Pastor Rick, na siya po yung namamahala ng isang department sa Youth with a Mission patungkol sa mga donations yun. At pagpapakan sa mga mahirap, ang portion niya, ay sinabi niya, si Obama hindi siya Christian. Then eventually, nakausap ng pastor ng ELC, he was saying, ganito, nabasa ko na eventually, magmula sa yan na nagsasabi, pinag-question, how is it possible na isang mananampataya na nilagay ng Panginoon Diyos sa lugar ng pwesto, na very influential, ay pumapayag na magkaroon ng same-sex marriage? That is questionable. Now, so, saan nagkulang? Paano nangyari? But he was purported to be, and he's making himself known to be a Christian. And yet, yung ginagawa niya, ay taliwas ng hayag na hayag. It's not about gray matter. Ang gray matter, gray, hindi black or white. Maliwanag na maliwanag, hindi pwede same-sex marriage. Pero hindi yun ang paksa ko. Ang paksa ko ay tungkol sa if there is a repentance and faith in God, at yung Diyos sa pananampatayan ay nakilala niya sa pamamagitan ni Kristo kung paano pinahayag ng ating Panginoon, then it's right. Sabi niya ngayon, huwag natin isipin bilang mga Kristiyano, tayo lang ang tama. Oh, who told you do? Hindi natin pinagmamalaki, pero naniniwala tayo na kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. It divides people. Okay? Now, so, tignan po muna natin before we go on to the tunay na repentance. Meron lang isang repentance, may pagsisisi, wala na tayong tinatawag na faith. Pag sinabi mo pagsisisi, given, it is a genuine repentance. Pero mayroong mga fake eh. Kaya tignan po natin muna. Narito po si Saul. Sabi ko, tayo naman ni Samuel. Wala pa siya para mag-offer. Wala namang relasyon, no? Pero sabi niya, anong gagawin ko? Baka magsipulasan itong mga kawal ko na sa harapan. At iwanan ako at may mangyari pang ba. So ang ginawa niya, ang hindi dapat gawin, ginawa niya. Bagamat siya isang hari, wala siyang karapatan na gawin ang pag-offer, na itong pag-offer na ito ay sa panahon na yun, sa sandaling yun, si Samuel lang ang pwedeng gumawa noon ayon sa salita ng Diyos. So sa madaling salita, nang dumating si Samuel at mapakinggan niya yung mga ingay ng mga tupa, then at nalaman niya kung anong ginawa, ay sinabi niyang nagkasala ka, Saul. At pakinggan natin ang sinabi ni Saul. Ang sabi niya, I have sinned. Ako nga po'y nagkasala. Pero, pakiusap lamang, i-honor mo ako sa harapan ng mga elders ng aking bayan at ng aking mga tao. Sumama ka sa akin upang kasama ko sa tabi ko ay mapag-worship ako sa Panginoon. Ito mo'y may tunay na pagsisisi. Bagamat maliwanag, sabi niya, I have sinned.
And yet, ang hinahanap niya, ang hinahabol niya sa totoo lang, is the honor of men. Kapag tayo humingi ng kasalanan, ang ibig sabihin nun, hindi na balik anuman sabihin ng tao sa akin. Hindi na balik kung anuman ang sabihin na nakakilala sa akin. Basta ang mahalaga sa akin ngayong ano ako sa harapan ng Diyos na tinatanggap ko kung nagsisisi ako pa ng Diyos. Bahala na kayo kung paano niyo po ako i-deal sa pamagitan ng aking mga kasamahan, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Pero inaamin ko po Diyos, nagsisisi ako. So nakita po natin dito ang isang hindi tunay na pagsisisi. Kaya natin, actually tinanggal nga rin ng Panginoon Diyos yung kingship niya at naghanda na para pumili ng susunod na hari habang siya buhay pa. At naghintay lamang ng panahon na yun naman ang ikakasa sa posisyon. Ang ikalawa ay itong si Ahab. Si Ahab po ay hari na asawa po ni Jezebel. Malaki ang kanyang kingdom, pero napagtuunan niya yung vegetable garden na nasa tabi ng kanyang kaharian. Ito pagmamay-ari ni Naboth. At sabi niya, Naboth, bigyan mo sa akin itong lupain. At anuman lupa na gusto mo na makikita mo sa kaharian ko, pwede ko ibigay sa iyo. Sabi, hindi ko pwede dahil sa ito ko ay heritage ko ito, inheritance ko ito mula sa aking ancestors. Hanggang sa madaling salita na makita ni Jezebel na nakalugmok at nalulungkot, umamak ulit si King Ahab. Sabi, ano bang nangyari sa iyo? At yung ikwento niya, hari kay, lahat magagawa mo. So, sa madaling salita, napatay ngayon, yung nagmamay-ari ng binyag, nakuha niya. At nung makuha niya, ay makikita po natin na nagpadala ng Diyos ng isang propeta sa kanya, si Elijah. At sinabing, dahilan sa ginawa mo ito, mamamatay ang mga males, na mga lalaki, no? Ang mga lalaki, mamamatay. Okay? At dahilan sa napakinggan niya ito, natakot siya. Ang sabi sa salita ng Diyos, when Ahab heard these words, he tore his clothes, put on sackcloth, and fasted. He lay in sackcloth and went around meekly. Sa totoo lang po, in the Old Testament, yung tearing the clothes, yung magsuot ng sackcloth, mag-fast, ay isang bahagi ng pagpapahayag ng deep sorrow. Pero ang Diyos hindi mo naman mapadadala sa ganyan kung hindi naman totoo. Ang salita dyan, nag-inarte ka na naman. Isa po yan sa paborito ng salita ng aking asawa ko, nag-inarte ka na naman dyan. Okay. So, yun po isang vocabulary niya. Kaya tawa kong tawa sinasabi niyo. Dito, hindi natin makapagpanggap, hindi natin madedenggoy sa salita ng kanto, hindi natin madedenggoy ang Diyos, hindi natin mapunahan ang Diyos yan. Ano bang ginawa niya? Ang sinabi lang ng Diyos ay hindi mangyayari ito. Sabi mo sa kanya, kay Elijah, sabi mo kay Ahab, hindi mangyayari sa kanya sa kapanahon niya ito, kundi sa kapanahon ng kanyang mga anak. Itong mga sinasabi ko sa kanya. Okay? Then, tignan po natin in Matthew 27. Narito po si Judas Iscariote. Nung makita niya ang kasalanan niya na kanyang itinuro, ikinondem, o sinubo ang isang inosenteng tao, nakita niya mali itong ginawa ko. So ang kanyang ginawa ay pumunta siya sa elders, pati sa high priest. At doon sa temple ay sinabi niya, I have sinned, for I have betrayed innocent blood. Pero ba't hindi siya pumunta sa Diyos? Ba't hindi niya sa Diyos? Panginoon, nagkasala ko. Yung innocent yung anak, aking master, isinuplong ko, hindi tama. Ba't pumunta siya sa high priest? Hawak-hawak niya ang mga 30 pirasong pilak, isinosoli niya, sabi niya, wala kaming pakialam dyan. And then itinapon niya, then eventually, nagpakamatay siya. Ang isang taong tunay na nagsisi ay tatanggap ng kapatawaran magmula sa Diyos at hindi
yamang siya natatanggap ng tunay na pagpapatawad, ay hindi siya darating sa isang punto sa magpapakamatay siya. But it was an immediate response doon sa kanyang pagsisisi na nagpapakamatay siya na maling pamamaraan. But he was remorseful. Mayroong salitang ganun eh. Hindi siya tunay nagsisisi, pero ang damdamin niya masakit at matinding kalungkutan at maaaring depresyon ang pwedeng maranasan ng isang nagre-remorse. Pero repentance is hindi. Now, kung hindi yan, ano ngayon ang tunay? Para ma-identify ko naman kung tunay ang aking pagsisisi. Okay? The natures of repentance muna. The natures of repentance, yung tunay na pagsisisi. Tignan po natin ang pagsasabi. Repentance is turning from idols to God. Magmula sa Diyos-Diyosan, ikaw at ako ay tatalikod upang tumungo sa Diyos. Si Apostol Pablo sabi niya sa mga kapatid sa Thessalonica, they tell how you, sinasabi nila sa amin kung paano kayo, mga kapatid sa Thessalonica, ay dumako sa Diyos pagkatapos sa kayo ay tumalikod sa mga Diyos-Diyosan na inyong pinagsisilbihan upang pagsilbihan ang buhay at tunay na Diyos. Ang mga idols, walang buhay yan. Sila yung mga faking Diyos. Hindi sila Diyos, sila yung mga Diyos-Diyosan. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na nung sinusulat nila ito, that idols that they are talking about would be yung mga gawa sa kahoy o gawa sa bato. Pero ngayon, ang idols ay sino man na ilalagay mo, na alisin mo ang Diyos o ilalagay mo siya, instead ilalagay mo ang kung sino man gusto mo ilagay, maaaring ito'y tao, maaaring ito'y bagay. So ang idol ay hindi, not necessarily mga bato o mga kahoy. Ito'y pwedeng mga tao sa buhay natin. Na for a reason, ang ating pagtingin sa kanila ay higit silang mataas sa Diyos at ang Diyos ay nilagay natin sa isang mas mababang posisyon na hindi tatanggapin ng Diyos at any point in time because God is a jealous God. And in fact, when you look into the Bible, the Old Testament, it says that God is jealous. Ibig sabihin, capital. Ibig sabihin doon, that's also His name. When we talk about jealousy, negative, But God is jealous. And He doesn't want to share any of His glory to any one of us, nor to anything. So, yung pagsisisi ay tumalikod tayo sa kasalanan. Tumalikod tayo sa hindi Diyos. At pinunta natin ang tunay na Diyos. At yun ay pwede natin ma-identify. Alam niyo po ba yung kinakantang sinasamba kita? No? Viva ata yun eh. You feel so, sinasamba kita. Pero tinutukoy nun, hindi yung Diyos ang sinasamba niya. Kundi yung babaeng minamahal niya. Huwag natin ilagay sa pedestal ang ating mga asawa, ang ating mga anak, ang ating mga kayamanan, pinag-aralan at kung ano paman. Huwag rin natin ilalagay ang ating sarili sa pedestal, kundi ang Diyos lamang ang siyang dapat na matanyag at mahayag. Repentance affects the mind, the emotion, and the will of the penitent. Hindi lamang ito'y pagtalikod, at sa yung pagtalikod, itong repentance ito ay nakaka-apekto sa mind. Tignan po natin dito. Sabi po dito ni David nung siya magkasala ng Panginoon. For I know, alam ko ang aking pagkakasala, ang aking pagsalansan, at ang aking kasalanan ay parating na sa harapan mo. Sabi na, against you, you only have I sinned and done what is evil in your eyes. Alam natin na ito ay kasalanan, alam natin na nasaktan natin ang puso ng Diyos, at sa ating pagsisisi, ang gusto natin ay itong kasalanan ay iwaksi. Gusto natin na minsan pa humingi ng tawad sa Diyos upang ang Diyos
ang ating relationship, ang ating fellowship sa Kanya ay ma-restore muli. Kasi mga manapatay na tayo, ma-restore muli every time na nakakasala tayo. So, alam niya, no? Alam natin. Hindi natin, hindi ko alam kung anong pinagsisisi ko eh. No? Anong pinagsisisi mo? Wala kang pinagsisihan kung hindi mo alam kung anong pinagsisihan mo. Aminin mo muna. Ayaw mo muna isip mo na ito'y kasalanan sa harapan ng Diyos. Ito'y kasalanan sa harapan ng sa salita ng Diyos. Kaya kung hindi pa tayo manapataya, aminin natin na nagkasala tayo, nalikas tayong makasalanan. At kung manapatayan tayo, aminin natin kung ano man nagawa natin kasalanan sa harapan ng Diyos. We don't generalize when we are able to identify. Paul black as black. Dito makikita po natin, magkasama yung utak, pati yung puso. So yung utak dapat alam mo, alam ko. Okay? Kinikilala natin, ina-acknowledge natin. Hindi natin sinasabi, hindi ko alam kung kasalanan na ito, Panginoon, pero kung kasalanan palagay nyo, di okay lang. Hinginawan siya. Hindi. Maliwanag naman kung anong, maliban sa mga grading, no? Pero yung sa black and white, alam natin kung ano man yun. Ikalawa po, sa Matthew 26, ay narito si Pedro. Di ba, sinasabi niya na hindi kayo pagkakanulo, no? Kumbaga, walang makakatat sa inyo habang buhay ako, Panginoon. Ako ang magproprotekto sa inyo. Sabi niya, ito mangyari bago mag-pro o tilaok ang rooster, ay makatumbes mo akong i-deny. At nangyari, at nung nangyari, at naalala ng ating Apostol Pedro, ang sinabi ng Panginoon Jesus, anong ginawa niya? He wept bitterly. Pero when he wept bitterly, it's not like the weeping of Judas. It was a weeping with an acknowledgement at talagang nahirapan siya dahil he disowned his master not only once but 3 times in a row. Sa harapan pa ng isang servant girl. Sabi niya, maling-mali. Nagkasala ko. At nakita po natin, apektado. Meron ba nagsisisi na hindi? Pero ngayon parang yun more modern na ngayon eh. Noong ang pagsisisi, may halo talagang iyak. No, ngayon ang pagsisisi ngayon, hindi na masyadong iyak eh. Pero ang sinasabi natin, huwag naman kayong maging OA, huwag maging inarte, basta kung nagsisisi na kayo, at least yung damdamin nyo, nasaling, kaya na-offend mo ang Diyos eh, nasaling na. Huwag mo na kailangan umiyak kung hindi ka naiyak. Pero kung talagang gusto mong umiyak, umiyak ka. Kasi yun ang pamamaraan ng pagpapahayag mo. Pero mga ibang tao, impit ang iyak. Pwede rin yun kung yun ay gusto mo at tunay, natural. Ang Diyos ay tumitingin sa tao, hindi niya pinapakinggan ng hagulgul natin o intensity ng iyak natin. But the emotion should go along with the mind when it comes to true repentance. So nakita po natin yun doon. Then sa Lucas chapter 15, alam po natin yung alibukang anak. Sabi niya nung siya kumakain na ng mga pagkain na dapat ay para sa baboy, if I remember it right. Ngayon ang sabi niya ay, nagkasala ko. Sasabihin ko sa aking ama, nagkasala ko. Babalikan ko siya. At sasabihin ko, ituring na niya ako kahit ano, maski na hindi na anak. Kasi hindi ako karapat-dapat. At dan dumating ang pagkakataon na siya dumako, kung tignan mo naman yung damdamin na meron siya. Hiyang-hiya siya dito sa kwentong ito at siya dumako doon, hiningi siya ng tatay niya at ang nangyari ay sabi niya, I have sinned, Father, against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. He is more than willing. Ano man ang mangyari, basta mahalaga sa kanya ay sasabihin niya na siya ay nagsisisi. Ang tunay na pagsisisi, hindi na iniisip ko ano magiging consequences. Ang mahalaga, masabi niya ito sa Diyos. At kung ito ay isang public sin, masabi niya sa dapat na pagsabihan.
Kung ito man ay pagpipiestahan ng ibang tao, wala na akong pakialam doon. Ang mahalaga sa akin ay maayos ko ang aking fellowship sa Diyos, ang aking relasyon sa Diyos kung hindi pa man napatayan. That is true repentance. Repentance is the chip. If repentance is chip, it is not repentance at all. Repentance should include our mind, our emotion, and our will. Sa Matthew chapter 3, narito po si John the Baptist. Pagkatapos na maraming dumako sa kanya magmula sa Jerusalem pati sa Judah, nagsipuntahan sa kanya upang magsisi at kanyang nabautismuhan na sa Jordan River. Nakita niya, narito ang ilang mga Pharisees. At ang sabi niya, ba't kayo narito? Yung ulog mo ang tawag niya, no? Ba't kayo narito? Sabi niya, ipakita niyo ang bunga in keeping with repentance. Ang pagsisisi ay hindi lang mind, pati emotion, pati will. The fruit should follow. The fruit should follow. Dahil sa walang pagsisisi na tunay, kung hindi nakita ang radical na pagbabago. Dito po ay nakita po natin, sabi niya, ano kayo? Natakot kayo doon sa sinasabi na darating ng kaharian ng Diyos? Ipakita niyo ang tunay, kung tunay nga kayo magsisisi. Ipakita niyo sa pamamagitan ng bunga. So ngayon, titignan natin ngayon ay ang bunga ng pagsisisi. At kung gusto natin maging specific do, ay tunay na pagsisisi. Unang-una, may paggawa ng pagtutuwid ng mga bagay-bagay na nararapat. Making restitution. Nang pumunta ang Panginoon Diyos doon sa Panginoon Jesus sa Jericho, ay yung lalaking, ano pangalan ng lalaki sa may puno? Zacchaeus. Baba ka dyan, at ito'y magiging guest mo. Okay? Sa dami-dami ng mga tao, yung pantang wala dito, hindi pa sa lupa, kundi doon nakaandon ang nakita niya. But of course, that was a divine appointment. Pero pagkatapos nung gumawa ng piging, actually itong si Zacchaeus, at tinawag niya kanyang mga kapwa tax collectors. At ngayon, habang nandun na sa loob, nagbubulungan. Ayon sa isang account, nagbubulungan sila. Hindi ba nila alam na itong yung nagmamayari ng bahay na ito isang sinner? So tumayo ngayon, actually, si Zacchaeus. At ang sabi ni Zacchaeus ay ganito, nagkaroon siya public declaration. Sabi niya, Panginoon, Panginoon, here and now, ngayon, dito sa lugar nito at ngayon din, aking bibigyan kalahati ng aking ari-arian sa mga mahirap. At kung ako'y may nadayang, sino man, sa anong bagay, sino man, no? Sa anumang bagay, aking babalikan maka-4 na beses ang halaga ng aking nadaya o nakuha sa kanya ng hindi tama. Then anong sabi? Pakinggan natin sinabi ng Panginoon. Today, dumating na sa sandali nito. Gusto kong basahin ito sa Luke chapter 19. To be more exact sa sinabi ng ating Panginoon. Ang response. Today, salvation has come to this house. Dumating ang kaligtasan dito sa tahanan na ito. Because this man, si Zacchaeus ang tinutukoy niya, is a son of Abraham. Ang mga Hudyo, ang pinagmamalaki nila, kami mga anak ni Abraham. By descent, totoo yun. Pero ayon sa pananampalataya, hindi lahat ng mga Hudyo ay anak ni Abraham. Pero sabi ng Panginoon Jesus, sa araw na ito, sa sandali nito, sa bahay na ito, itong tao ito ay, sabi niya, ay naging, this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. Kinilala. May pagbabago sa tao nito. At ang pagbabago nito ay nagsimula dun sa, nung tinawag ko siya doon, ang puso niya ginalaw na. Kumbaga, no, handang-handa na siya. At pinahayag ng kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng ganitong deklarasyon. There was restitution. Kuminsan,
pag nagkikwento po ako ay maaaring paulit-ulit, no? Pero salado nyo lang tenga nyo kung napakinggan nyo na ito. Pero ang concern ko ngayon, hindi pa nakakarinig. Okay? Related po dito, yung restitution ay, ang isang sa naging karanasan ko sa mga pinunsan ng mga Chinese ay, yung, hindi ko makakalimutan, nung kami nanggaling na sa Ongpin, meron silang, may binili kami actually. Ang binili namin, lechon. Lechon sa Ongpin, masarap eh. Na nakabalot pa sa dahon, tapos may papel pa. Ganun noon yun, no? So, tinatakam ako noon. Gusto ko yun. So, nung binigyan kami, inuwi ko sa bahay. Bata pa ako noon, hindi ko masyadong maisip ang tama at mali. Pero nung binuksan na namin, sira na. Obviously, kasama ko sila na bumili. Nakuha nyo? Kasama ko sila na bumili, nagtagal lang kami sa biyahe, kaya yung init na yon, nakulog, kaya binuksan namin at tinikman namin, nasira na. Pero tumatak sa aking isip, yung mga pininsan ko ito, talagang may ginagawang hindi tama sa akin eh. Pero mali ako ha. Mali ako noon. So, talagang panis pang binigay sa akin. Alam naman panis yung binili mo mula sa restaurant. Pero dahan-dahan nag-build up ang mga damdamin ko sa kanila ng negatibo talaga. Hanggang sa sila magmula sa 10th Avenue ng Caloocan City, lumipat na sila eventually sa likuran ng katabi ng FPJ Production sa may Santo Domingo. Doon, nung nakakilala ko nung first year ako, binalikan ko sila. Marami akong ipon na galit sa kanila. Binalikan ko sila. By this time, binata na rin ako dahil sa first year college sa ako nung nakakilala. Pinuntahan ko sila. Malaki ang pamilya nila, pero malaki ang bahay nila na lupay na may mga bahay-bahay pa. Pinaramdam ko sa kanila na bumabalik ako sa kanila. Pero hindi ko na sinabi sa kanila, isa-isa, yung mga panis. Ngayon, ngayon ko lang naunawaan. Ngayon lang, hindi pala panis yun. Dahil sa kasama pala akong bumili noon. Pero ibig sabihin, mga mali natin, kala natin na halo-halo na, pero may restitution. Ewan ko, meron ba tayong dapat balikan? Pero kung meron kang sama ng loob sa isang tao, hindi alam ng isang tao yung sama ng loob mo, huwag mo na sasabihin mo, alam mo sa taon noong nakakaraan, parang gusto ko itang patingin noon eh. Ang ganda-ganda ba ng pakita mo sa akin? Bakit ganon? Hindi, sinasabi ko lang ngayon kung anong tunay kong damdamin noon. You should be wise also, no? Na pagko-confess. Pag-confess ka sa Diyos, kung hindi naman alam at wala naman naapektuhan kasi nagkasala ka at hindi naman naapektuhan yung tao yun, huwag mo na sabihin yung mga sama ng loob mo. Yun ang pangasawa mo, talagang, yan ang talagang gusto ko noon. Yung mga tipong gano'n, wala na yun, tapos na yun. Yung gano'n, no? So, matuto tayo magbigay ng restitution, pero alamin natin, ilagay natin sa pwesto. Ilagay natin sa pwesto. Okay? Ikalawa, forgiving others. Dito sa forgiving others, but if you do, pag hindi ka nag-forgive ng kasalanan ng iba, hindi ka rin papatawarin ng Diyos. At alam natin yung linhagan yun. At sabi dito pa, ang isa pa sabi ko, forgive from your heart. Hindi lang sa bibig, hindi lang sa puso. Tunay mula sa puso. Kasi yun ang ninanay sa Panginoon sa ating pagpapatawaran sa isa't isa. Mga kapatid, let's keep short account. Noon sa sari store, pag umutang tayo, ang ilan sa atin, mayroong listahan yan eh. Hanggang sa tinitikot-tikot na yung listahan doon. Okay? Ngayon yung mga account na yan, huwag natin pahabain. Kung meron tayong issue, baka naman tayo may problema, huwag natin parating isipin, iba may problema. Kung meron sitwasyon na relasyonan na yan, huwag mo isipin parating siyang mali, baka may contribution ka. Tama? Kaya, pero pag nalaman mo kung ano ang pagkakamali nila sa iyo, patutok kang magpatawad nang hindi mo kinakailangan sabihin, pag pinatawad mo ako, papatawarin kita. Hindi din gano'n. Kapatid, from your heart. Kasi, ang Diyos hindi naman niya sinabing yan no, na dapat ganito. Ang sinasabi niya, humingi ka ng tawad, sige, papatawarin kita. Galing sa puso mo, okay. Diba? Ganun ang paggagawa ng Panginoon. Yun din dapat natin. A change of attitude towards Satan. Ito na lang.
attitude natin towards Satan. Kasi meron tayo, nung hindi pa tayo manapataya, baka meron tayong involvement directly or indirectly sa gawa ng Diablo. Yung mga iba't ibang mga practices, mga sorcery, o kung sabihin natin, napasama tayo sa mga, anong tawag doon? Spirit of the glass. Di ba nagagawa ng mga kabataan yan, high school, spirit of the glass. Yung mga ganon, ang dapat natin gawin dito ay change attitude. Unang-una, hindi na natin siya amo, in a sense. Sabihin na, ito nangyari no, sa mga kapatiran sa Athens. Nagpa-practice sila mga sorcery. Nung nakakilala sila sa Panginoon, yung mga sorcery scrolls nila, sinunog nila. Bagamat mahal, sinunog nila. So, ang ibig sabihin din dito, anything that has to do with Satan, mga articles o mga bagay na associated sa kanya, that we have to forgo. Dapat natin itapon at kung pwedeng basagin natin, kinakailangan natin basagin. Anything na we are associated with so that we doesn't have any foothold on us. Okay? Ikalawa, isabit natin ang ating sarili, mag-resist tayo sa Diablo. Every time naman, kakatok ang Diablo eh. Pero siya kumakatok, gentleman siya eh. No? May entry point, kakatok. Pag hindi na niya magawa yun, gagawa na siya ibang pamamaraan. Pero simula katok. Tapos nakita mo na sa butas sa open air, na, oy, si Diablo ito, whatever. Mali ito, kasalanan nito. Huwag mo na sabihin, tukso na yung ano ako. Isirado mo ito, panatili mo ang sarado pinto. At tawagin mo, just submit to God. Ganyan ang mga temptations, di ba? Ang temptation, neutral yan eh. Hanggang sa either takbuhan natin o mag-submit tayo sa temptation. So, examine din natin ang ating sarili. Do we really have repented? And if we have repented, praise God. At gusto rin natin, pag nagsishare tayo, hindi yung easy believe mong gagawin natin, kaya ginagamit nga natin yung booklet na yun eh. Then commandments muna for them to see and realize. Mga kapatid, repentance is the first step. Tayo po'y mananalo. Salamat Panginoon Diyos dahil sa minsan pa magmula sa mga santay pinakita niyo po sa amin ang kahalagahan ng tunay na pagsisisi. At salamat po dahil sa lahat ng mga pagsisising tunay, kayo na nakita ng mga puso po namin ay tinatanggap nito at pinapatawad nito. Salamat po sa buhay na walang hanggan na meron na po kami because we have entered the right way through repentance and eventually and afterwards placing our faith in Jesus. Lord, hayaan niyo po na bilang mga tagasunod niyo, bilang mga tagapahayag ninyo, we will continue on to preach repentance and faith. Repentance from sin and faith in the only true God revealed through your Son, Jesus Christ. Kailangan po namin ito na may pagpapasalamat ng Diyos sa pangalan ng Panginoon Jesus.